Isang mapagpalang araw sa inyo guys. So abang-abang lang tayo. Pangasinan Club Training nga yung bitaw ano. So di ko sure kung saan gawin sa Pangasinan. Nag-forecast na tayo pero nakalimutan ko. So nagcha-charge kasi isa kong cellphone kaya hindi ko ma-check. So ganda ng panahon dito. Yung tingin ko kasi kanina sa forecast nga natin, alas 8, 1-2 speed. So nasa 1-2 na speed nila ngayong oras na to. So nag-aabang ako. Kasama ko si Boss Tonyo. Ayun, naglilinis ng electric fan. 5 yung aabangan nga natin. Isa sa kalapati ko nga, tapos 4 sa kalapati ni Sir Hansen. So 4 dito, isa dito. So ayan, nag-aabang tayo. Sa ganito naman, kaya ako laging inaabangan para nakikita ko kung sino yung consistent. So nakasali naman sila sa pre-pooling, so grand pooling naman sa susunod. 10 motor yata yung pamibigay ng club natin. Kaya talagang pagkaganyan, puro training, tinitingnan ko talaga or inoorasan natin yung pag-uwi nila. Para alam natin na consistent sila kahit mabagal yung speed. Basta nagka-clock, may chance yun ano. Kasi yung mga grand pooling kasi dito sa mga club nga dito, halos karamihan, yung last lap ng derby, last lap ng grand pooling. Kaya kahit na hindi ganun kabilis yung ibon mo nga, basta nagka-clock, may chance kang maging first o may chance kang manalo. So abang-abang na nga tayo ano, update ko kayo guys pagka meron nang nakauwi. Update naman tayo guys dito sa panlaban nga natin. Ayan. So second lap sa Biyernes, sasampa nga natin. Gagawin nga ngayon natin araw ng Martes. Susubukan natin mamaya ng mga vitamins na sinusubukan natin tuwing araw ng Martes. Tapos may mid-toss kasi. Kumbaga tropang gapan. Nagmi-mid-toss sila. Kasi pagka derby wala na kasing toss yan sa Biyernes na nagiging sampa. So kanya-kanya kasing paraan yan kung paano nyo papagpagin yung kalapati nyo or paano nyo mapapalabas yung isusubo yung vitamin sa kalapati nyo. So ang gagawin ko nga, nakaraan nga, ganun yung ginawa ko no, tuwing araw ng Martes ng gabi kasi load nila, tapos Miyerkules bibitawan. So Bulacan naman ang bitaw na to. So di ko alam kung saan parte ng Bulacan ngayon yung magiging bitaw bukas. So gagawin natin, papasok kasi ako ngayon. So hinihintay ko lang yung mga dadaling kong gamit or yung mga item. Pupunta ako sa Saragossa. So mamaya pag uwi ko nga mamayang gabi, so si Boss Tunying na kasi mag-aasikaso maghapon yan. Pag uwi ko mamayang gabi, ilo-load nga natin yung ibon nga na to sa mid-toss ng tropang gapan. So meron na raw isa na nakita si Boss Tunying. So tingnan natin kung alin yung ibon nga na yun. So ito, may isa na nga. Ayan, si Boss Tunying nagbibideo din. Vlogger yata. So 1-1 yung speed nga nung ibon nga natin na to kung sakaling papasok agad. Update ko na lang kayo pagka pumasok na. So mukhang magbibilad-bilad pa, mukhang bitin na bitin pa yung ibon sa toss nga or sa club training. Ayan si Boss Tunying, abot ang pito. So ayan, nauna yung ibon ko nga. Pasok! Kunin mo yung stick. Ano pumasok? So 1-1 pa nga yung speed sana ng ibon nga natin na to. Kaso di naman tayo nagpupuling dahil di naman tayo nag-aalaga ng kalapati nga natin. Kaya di natin nakikita. Ngayon lang ako nakapag-abang ulit ng kalapati ano. Kasi nagtagal yung stock na dadaling ko. Nagtaantabay muna ako rito. Magkapare sila. Pagka ganyan naman, sinusubuhan lang natin na pang recover yan. Tapos pinainom natin ng electrolytes na may oregano. So grand pooling na nila sa Sabado. So kung uuwi ako mamaya, baka isabay ko ulit yan sa isang club. Kasi dalawa yung club nga natin dito. Halos
halos pagitan lang ng isang araw, nagtotos. Minsan nga magkasunod. So tulad yan, kauwi lang nung kalapati nga natin galing sa Pangasinan. May toss naman yung isang club natin mamayang gabi. Bala ko isang pa ulit to. So ganoon naman tayo sa umpisa. Talagang binubugbog ko yung kalapate. Or binabata ko sa ka-club training para malaman kung paano yung gaano katibay yung ibon nga natin. So talagang training ang pinagagawa ko. Ayan. So yan na muna natin makainom para makarecover. Ayan, magkapare sila. So bali kakarga ko sila mamaya parehas. Etong isang hen natin, mid-toss lang. So kailangan natin kasing gumawa ng paraan para hindi manaba yung kalapate. Kasi hindi ko na maasikaso. Dati nagmi-mid-toss ako sa sarili ko. Hindi ko na maasikaso dahil sa sobrang busy na nga natin sa buhay. Kaya gumagawa tayo ng paraan para mapagpag yung kalapati nga na nilalaro natin. So kailangan natin isang pa sa mga magtotos, nakikisabay lang tayo. So yun lang ano. Abang-abang pa tayo sa iba. May 4 pa tayong inaabangan. Bumilis to ngayon. Dati puro 800, 900 lang ano, hanggang 1K yung speed na to. So nung inorasan nga natin yun, nasa 1.1. Ewan ko, baka maghahabol na siguro. So abang-abang pa tayo sa 4. Dahil nga sa isasampa ulit natin mamaya yung kauwi lang na kalapate. Ito yung isusubo kong pang-recover nga natin. Ayan. So dalawa lang talaga yung sinusubo ko. Ito lang dalawa na to. Pero kailangan natin ng anti-stress. Kaya sinamahan natin itong bilog na maliit nga na to. Para sa ganun, kasi dalawang sunod na magiging hagis niya or club training. Ang pahinga niya lang ngayon maghapon, tapos isasampa na ulit sa track. Kaya kailangan talaga natin ng pang anti-stress ng ibon. Saka isang panunaw para maganda yung maging panunaw. Saka itong liver oil. So yan lang, yung 3 alang na to ang isusubo nga natin sa kanya. Ayan. So nilagyan natin ng patokado sa taas kasi may stress to. Kasi dito tayo lagi nagpapakain. Pagka dito tayo lagi nagpakain, ang ginagawa nito pag nauna nating pakainin to kasi So kinulong ko muna para hindi siya magwala pagka pinakain natin yung lalaki dito. Kaya ang ginawa natin, sa taas natin pinakain yung lalaki para hindi niya nakikita. So ayan, tapos nang kumain. Susubukan na natin. So ganun lang naman yung ginagawa ko dyan sa mga kalapati nga natin na yan. Pagka nandito ako, pagka nandito si Sir Tunying, yung ginagawa ni Sir Tunying, hinihintay. So hanggang hindi umuwi yung kalapating nandito, hindi siya nagpapakain. So kung napapansin nyo, meron tayo isa dito. Magaling naman na. Talagang tinututukan lang natin para pagka kasi maraming kasama, hindi natin matututukan yung ibon. Hindi natin malalaman kung maganda na yung droppings, saka kung maganda na yung panunaw, saka kung kumakain ng malakas. Pagka kasi ganyan na talagang sinolo nyo ng kulungan, pagka nagpakain kayo, makikita nyo talaga na kung ano yung pinakain nyo, kung uubusin niya. So ayan, subukan na natin. Ito. So yung kay Sir Hansya naman, abang-abang pa tayo. Unahin ko na to para kung sakaling pumunta na ako sa trabaho nga namin, at least naasikaso ko na muna bago ako umalis. Yung sa kalapati naman ni Sir Hanshen, si Boss Tunying na bahala ron. Update ko na lang kayo sa mga kalapati ni Sir Hanshen pagka nakauwi na lahat. Ayan, ito ang painom natin sa kanya. Dahil bubugbugin natin siya sa club training para makita na kagad natin yung tibay.